Okay. Quiet na, magsisimula na ako. Alam niyo bang matagal na usapin to? Iba sa inyo may trabaho, so dapat pinagkataon na natin ito ng pansin at oras. Quiet na, pati mga pintops, quiet. Isang oras at kalahati na binigay ko sa inyo, hindi pa natapos. Kasi may pisa pa ako ng 10 o'clock. Baka meron dito na nakakuha na ng pabahay ng gobyerno. Taas ang kamay. Sino yung mga galing Bernabe? Taas ang kamay. So, walang mga galing Bernabe. Tagawawa, taas ang kamay. Wala ba sa inyong nanggaling Bernabe? Wala sa inyo nakakuha na ng pabahay ng gobyerno mula sa simula? Baka may mga dating partner kayo sa buhay, tapos hindi nyo alam yung partner na kasama nyo sa buhay, sinamahan nyo ngayon, ay nakakuha na pala ng pabahay ng gobyerno. Merong apat na kagawawa na pinatawag ko ngayon, yung dalaway na nakasap ko na. Lumabas po sa NHC, sila po ay beneficiary na ng pabahay ng gobyerno. So pinapunta ko sila sa NHC Dasma para humingi ng confirmation kung totoo o hindi. Dahil iimbestigahan po sila ng National Housing Authority. Hindi porket na-qualified namin kayo rito, sa amin pwede kayo mong ililipat. Kaya lang nagkakaroon po ng pre-qualification ang NHC. Sinasabit namin ang mga pangalan ninyo kasama buong pamilya para malaman namin kung nakatanggap na kayo ng pabahay mula sa gobyerno. Doon sa naka-schedule sa amin, 4 na po na tagawawa ang nag-text at nag-email sa amin na mga nakatanggap na ng pabahay mula sa gobyerno. Pero pinapunta ko po sila doon sa NHA para i-verify kung totoo. Kasi po, ang NHA yung magbibigay sa amin ng confirmation o pag-email na kung nakatanggap o hindi. Pero yung 4 na yun na kasama yung tagawawa, hindi ko pa sila hinohold ko pa rin. Hindi ko pa rin nilalagay ng sasakto nga yan kasi nalolobat ko. Lobat yung battery ko. Lobat yung may akong may na hindi ko pa rin pinapalitan yung unit na dapat nakasay sa kanila. Hanggat hindi ako ini-email ng NHA ng confirmation. So, binibigyan ko pa rin sila ng pagkakataon na kausapin sila, kausapin nila ang NHA. No? So, mag-i-email sa amin yun, magbibigyan ng certification na kung qualified sila o hindi. So, much better, ang sinasabi ko sa inyo ito, para nagkakaintindihan tayo, okay? Sa amin, walang problema. Qualified kayo. Pero pagdating sa NHA, meron po tayong pre-qualification. Ibig sabihin, tine-check yung mga pangalan ninyo ng buong pamilya ninyo. Tine-trace po nila yan kung ang miyembro ng pamilya ay nakakuha ng pabahay mula sa gobyerno. Bago po tayo magsimula, may request anyone or any volunteer para mag-pray. Anyone? Ang lahat hindi tumitingin sa akin. Meron bang marunong mag-pray? Taas ang kamay. Baka may pare dito, may pastor dito. Wala. Walang marunong magdasal. Walang marunong magdasal. Sige, sir.
Ano pangalan, sir? Pastor Alex? Kasi sinisigaw nila, pastor daw. Okay, Pastor Alex, sige po. Yes, sir. Hindi ko po ang anak na tumayo. God is good. All the time. Tayo po yung manalangin. Ang maraming Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat. Kami po ay magsimulan po na pag-meeting, samahan po kami. At hiniling ko po, Panginoon, na bigyan mo ng karungan at karamang ang magsasalita para sa amin. Ito po ay aming dinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po. Bago po ako magsimula, tingnan mo po. Diyan po yun. Nagtitik na ako, mamaya tayo rin ako. Isang mabilis ha, kapag hindi ko nakita yung kamay, tatakang ang kamay ko, o sisigaw ng presence. Low. Ababa, Chris. Absent. Ganun mo ng konti. Ababa, Chris. Abrera. Abrera. Ako desin. Garcia, absent. Kapag wala rito, absent. Ako desin Charlene. Ako desin Sherilyn. Adjuran, Marilyn. Aguha. Almasan. Almasan. Almen. Almen. Almen Morisil. Si Almen Abigail. Andesa. Aquino Hazel. Present. Aquino Rainy. Aquino Joyce. Aragon Jimmy. Aranda. Armayan. Ariola. Austin Lani. Bagakay. Valero Aldi. Balisi. Balmes Wrestling. Present po. Roslyn po, sir. Bandana Michelle. Barates. Bea Junior. Ronaldo. Si Arnold, nasan? Arnold ang pangalan mo, asawa. Asawa ka ni Arnold. Blaza Gerson. Wala si Blaza. Borja Jeric Alvarez. Borja Jesse Alvarez. Borja Jesselyn. Borja Jocelyn. Borromeo.
Liberty. Bula. Bula. Bulayog. Bulayog. Burgos. Ha? Pakilakas. Sabi ko ng president, hindi niyatak pa ng kilikili. Tayo. Baba yung kamay. Kabanding. Kabanding. Kapresa. Kapresa. Kaheda. Kaheda. Wala si Kaheda. Kalubay. Pampang, Andy. Kapasiteri. Castillo. Castillo Alvin. Castillo Josephine. Magkano kayo? Castillo Josephine sa Castillo Marilyn. Catalo. Catanduanes. 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 Parang hindi ka sure na ikaw si Catanduanes Nomer. O Catanduanes Nomer. Catanduanes Evangeline. Catanduanes Marisol. Catanduanes Mean Villanueva. Catanduanes Noemi. Magkakaano kayo mga Catanduanes na nandito? Magkakaano kayo? Magnanay. Sino magnanay? Tayo. Sino anak mo? Parehas kayong beneficiary o isa lang? Hindi, tinatanong ko lang relasyon. Hindi ko tinatanong yung bahay. Masyado kang defensive. Napag-aalata ako tuloy. Kayo lang dalawa magnanay. Yung iba, magkakaano-ano na kayo, magkakapatid. Puro kayo magkakapatid yung mga anak mo. So lahat ng anak mo meron. Magkakaibang bahay, may mga pamilya. Saan lugar kayo? Wawa. Katapang dyan. Katapang dyan. Asa si Katapang dyan? Cebu, Ruel. Ito, pamilya na sa akin to si Cebu. Ruel, ikaw yun? Asawa mo. Sesista. Sesista. Wala, sesista. Chavez, Ayan. Chavez. Chavez, Reggie. Chavez, Angelo. Chavez, Angelo. Convoy. Convoy Elmer. Present! Convoy Elvis. Present! Constantino Janric Balesteros. Constantino. Wala. Cortez. Cortez. Wala rin. Pili muna ako mainom. Juanico. Cubian. 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 Dakalos. Dakalos Joey. Magkano na kayo nun? Si Dakalos Elma, ikaw. Si Dakalos Joey Das. Magkano kayo? Mag-anak. Ano ba? Mag-asawa, mag-anak?
Yung asawa ng kapatid niya. Si Joey. Dato Aladin. Desena. Quiet please, quiet. Desena Marvin. Desena Marvin. Wala si Desena Marvin. Dego Evander. Jamaico. De Rosario Daisy. De la Cruz Charlie. De la Cruz Fausto. De la Cruz Liza. De la Cruz Rizalina. Magkakamagkano kayo, mga De la Cruz? Hindi kayo magkakaano? Magkapatid po. Magkapatid. Yung isa hindi magkakaano, isa magkapatid. Ano ang tunay? Magkaaway. Ewan mo. De La Paz Josephine. De La Paz. Wala. De Paz Josephine. De Paz Agustin. Josephine ka De Paz. Si Agustin. Din Linda Molarco. Din Linda, wala. Dominguez Mirna. Durana Sinaida. Ebale. Ebona. Enate. Epelan. Esaga Chari. Wala. Asparago Nestle. Wala. Asparago Rosben. Wala din. Asparago Stephanie. Wala ng mga asparago. Sino nakakilala ka asparago? Mga asparago. Wala nakakilala dito. Hindi ba sila na-inform? Esquilio Nilda Elef. Esquilio Orion. Esquilio Richard. Esquilio Ros Jaling. Evangelista Rio de los Santos. Pablos Jenny. Feliciano Samuel. Sino nakakilala kayo na Feliciano? May nakakilala? Flores Denita. Flores Angela. Francisco Dayan. Dablosa Evelyn. Gacelos Junior. Ruben. Gacelos Joy. Gatbilao Maria Criselda. Wala. Gahinana Divina. Gasgonia Jesusa. Gatil Jernalyn Alex Rama. Grabador Amy. Guelas Rosmer. Guillermo Gemma. Gulpan.
Maria Cristina. Gulpan, wala. Ibarra Junior Roberto. Inok Rosalinda. Intia. Wala si Intia. Intia Michael. Jacob. Intia kayo tumata sa kamay. Intia. Jimenez Merlita. Jimenez Aprilin. Jimenez Edwin. Laboto Neil. Laboto Neil. Wala. Ladagan Daniel. Ladera Mary Grace. Langgao Analisa. Lanika wala. Lanika Julio. Lastimosa Isagani. Lawak Michael. Liosala. Lianza Junior. Lianza Jonalyn. Loay Normil. Loay. Lodivice. Luengas. Luengas Isagani. Luengas Marisa. Lumbang. Maglasang. Magtabog. Malimban Junior. Malimban Nori. Maragrag Lito. Medice Arman. Mexico Alfred. Menya Benito. Mendoza Elmer. Milanas Abnel. Miranda Ray. Wala si Miranda. Montero. Mora. Mortel. Murillo. Navales wala. Nase. Obamos Jesseline. Wala yung mga Obamos. Kilala niyo ba si Obamos? Wala nakakilala. Baka si Maywan yan. Okale Allen Jackson. Ocampo de Luna. Ocate. Ocenar. Oriento. Ornopia. Mortales. Osal. Pasio. Padrigue. Pagilion. Palaruan. Wala. Palaruan. Palmaria. Pion. Wala si Pion. Prado. Ramos. Rowena. Republika. Philippines. Rojas. Salazar Ronnie. Sandoval Marilyn. Santaleses Emma. Santiago.
Sakilayan, Sarbida, Glenmar. Nandito ba ito kanina sa Sarbida? Sayal, Sebidin, Soliman, quiet please. Wala si Soliman. Sorenya, Sorenya. Wala si Sorenya. Sotol, Solayo Mary Grace, Sumalde Patricia, wala pa si Sumalde. Swing Maria Teresa Arellano, Tabi Hazel, wala si Tabi. Kilala nyo to? Sabihan. Tablante, Tiempo. Sino si Tiempo? Tiempo Richard. Tumagkaw. Ursal. Wala si Ursal. Uy Benjamin. Alam ka, Uy. Valencia Elizabeth. Berino Jacqueline. Wala. Berino Jan. Sino may nakakilala sa mga Berino Jan? Pakisabihan. Bilyar. Manny Bilyar. Villaruel. Villegas. Waiko. Sarah Raymond. Okay. Paki-stop na muna yung pagbibigay ng merado at magsimula na tayo. Alapin dito. Mamaya na lang. Upo muna lahat. Isang mabilis lang to, mga 2 oras. Hindi mo ako magsisimula hanggang may naririnig akong boses. Kasi hindi ko na po ulitin to. Pakasarado yung pinto. Sino yung mga taga-wawa, taas ang kamay? Kasi ang laki ng problema ko sa mga taga-wawa. Yung pick-up point kasi natin, sa dami ninyo, sa dami ng bus, sa dami ng wing band na dadalhin ko sa inyo, hindi po kami pinapayagan sa Las Piñas. So, kapag sasabihin nyo po doon po sa C5, mukhang malabo po ako. Saan po nakatira kayo yung mga taga-wawa na nandito? Saan kayo nakatira sa wawa? Sa tabing ilog. Saan kayo pwedeng pick upin kapag tayo nagkaroon ng relocation? Kasi po yung truck po namin, hindi po papayagan ni Lola. Saan? Hindi nga po kami makakapasok ng C5 kasi pagdating natin sa repeat, quiet muna. Nagkakagulo kayo eh. Alalahanin nyo, hindi po ako sasalita hanggat may naririnig po ako. Tahimik. Parang nagkakaintindihan po tayo. Ipapaliwanag ko kasi yung sa schedule ko ng
19 ba o 20? Yung 40 families, ilang bus lang ang kaya doon. Kasi po kayo, mas marami po kayo. Parang masyadong marami po kayo. Ang problema ko po kasi yung wing van na dadalhin ko dun sa inyo. Manggagaling po kami ng Las Piñas, pero pagbalik meron truckman. Kapag dumiretso naman mabuta ng Ribet, papunta doon sa Zapote, malabas ng Rinaldo, magkakaroon po yan ng heavy traffic at masasawata po tayo ni Lola. Kilala niyo ba si Lola? Laging galit siya. So lahat po kayo nasa Wawa. Doon sa nasulog. Paano kayo nakabalik doon? Tayo kayo ulit. Sino yung wala sa Wawa? Taas ang kamay. O, dami. Saan kayo pipikapin? Saan? Longos. Saan sa Longos? Barangay na Longos. Lalong hindi po kami papayagan doon. Kasi po, noong nag-relocate kami, naggrabe ang traffic namin, nasulatan po kami ni Lola. Pinagalitan po kami ng mga taga-peya. Kung sa barangay po mismo kayo pipikapin, malabo po doon. Kung gusto nyo, sa kanluran kayo. Yung kabila ng flyover. Doon. Saan sa nasunugan? Pwede kayo doon. Yung mga wala sa Wawa. So, ilan kayo? Pilops. Yung mamaya, yung mga wala sa Wawa, sakit sa ilo. Yung mga wala sa Wawa, pagkatapos po natin mag-meeting, paglabas ko po, may maiiwan po rito. Isulat niyo po yung pamilya ninyo, ay pangalan ninyo, yung beneficiarya na tinawag ko, para ma-check ko kung ilan ang bus at truck na kailangan doon. Nakamuli ko. So, pwede kayo doon yung mga wala sa Wawa, doon kayo sa Kanluran sa kabilang highway. Di ba barangay? Yung kabila lang. Hindi kami papasok ng Kanluran. Di ba pag galing coastal papuntang Bacoor. Doon mismo ha. Sa Kanluran. Clarita. Tumayo ka doon. Harangin mo sila para meron. Saan pinakamaganda sa Kanluran? Anong pinakamaganda? Landmark sa Kanluran. Dito po sa dating shell. Sa dating Shell. Okay. Sa dating Shell, pero lahat ng gamit nyo doon. Hindi po pwedeng hiwalay. Okay? Okay? Baka malayo na kayo doon sa Shell. Baka pwede, hindi kasi pagdating sa Kanluran, ang problema kasi doon, aatras. Kaya ko naman patrasin yun. Quiet. Kasi masakit sa tenga para sa akin ng babounce eh. So doon sa Kanluran, baka malayo kayo sa Shell. Malayo kayo sa Shell, di ba? Sa Roman. Dito na kayo sa Kanluran. So, mas pabor kayo dun sa Kanluran mismo paglabas. Gilid ng flyover. Doon na lang sa pagtawid para hindi naman malayo ang bubuhatin yung mga gamit. Okay? So, nagkasundo tayo. Mamaya, yung mga taga sa Kanluran pipikapin. May iwan nyo lang dito, magpalista kayo, pangalan, para mabilang ko kasi yung family composition, ipapagkakawin dyan, para mabilang ko kung ilang bus at
wing band ang ipapadala ko sa inyo. Yung mga pipikapin sa kanluran, may mga, ano-ano gamit nyo? May mga refrigerator pa kayo? Aircon. 55 inches na television. Lamesa. Yung mga gamit nyo ba, puro Orocan na lang? Puro Orocan. Wala kayong mga cabinet na kahoy. Sino meron cabinet na kahoy? Isa, dalawa. Okay. Kaya ako kasi binibilang. Kasi yung wing band ko, limitado. Tapos hiwalay-hiwalay pa kayo. No? So, kailangan ko rin makita yung gamit ninyo. Pagkatapos, yun lang, puro Orocan lang, puro tawag ko, yung lagay ng mga, yun lang. Baka may nakasako-sakong bigas. Kasi yung mga perfect na may mga bigas yan, maraming bigas yan. Naluto na, wala na. So yung mga karamihan na gamit nila, puro damit. Puro damit. Saka yung Orocan na plastic. Bukod dun sa plastic na kayo na kapitbahay nyo, na kaibigan nyo, yung plastic na lagayan ng damit. Sino rito yung malaki ng Orocan ba yun? Yung mga matataas. Sino may Orocan dito matataas? Ikaw, isa lang. So puro maliliit na. Mga sako-sako, mali-mali na mga bag-bag na lang. So malinaw, walang rep. Meron rep. Sino may rep dito taas? Ang kamay. Oo, ang dami nyo palang may rep dito. Kasi laki ko yung rep. Kasi laki ko, mataas. 6 cubic feet. 72. 72. Ilan ang may rep dito? Isa, dalawa, tatlo, 4, 5, 6. Yun lang. So, 6 na rep. May mga kamang kahoy. Ilan naman na may kamang kahoy? Yung papag talaga, yung papag, pati kawayan. Kayo, sa kalugkog na higa. So, yan. Okay. Tapos, puro ano na. Sino may mga hayop dito? Ang dami yung hayop. Ang tawag po niyan kapag maraming hayop ay kahayupan. Sino Bisaya dito? Hindi naman talaga. Kaya mga Tagalog dito, aarte nyo eh. Diba sa Bisaya, pag maraming alagang hayop, mayayaman yan. Marami silang kahayupan. Ang hayop ninyo, ano mga hayop kahayupan ninyo? Aso. Baboy! Siguradong aso nyo, mga aspin, askan. Aspin. Malalaki. Malalaki. Hanggang leeg! Dali lang. Sino ang malalaki aso? Puro maliliit, malalaki. Kasi ang problema natin, baka hindi pasakayin ng bus yung mga malalaking aso. Yung mga breed, yung mga Shih Tzu, pwede naman siguro yun. Lalagyan nyo lang ng pampers. No? Pakiusap natin, kaya lang yung mga malalaki kasi baka makakagana. Sino rito yung mga may mga breed na aso? Mga Shih Tzu. Ikaw, ilan ang Shih Tzu mo? 2. Walang anak. Lalagyan ng pampers. Shih Tzu yan ha. Baka mamaya Shih Tzu kasi laki ko. Shih Tzu lang yan ha. Yung mga breed, pwede nyo naman i-pampers. Ikaw sir, ano alaga mo? Hindi kita maririnig. Hindi marinig. Manok. Chat mo na lang. Anong klaseng manok, kuya? Sino may mga manok dito sa kamay? Ano yan, 45 days? Panabong. So, pag binigyan kayo ng financial assistance, ang dami nyo ng financial, no? Tatalo sa sako. Ako sa totoo na, wala akong nakilala sa bungero na yumaman. Mayaman pa ng dilihan ng pero wala. Sabi nga ako sa inyo, mga manok ninyo, mga panabong, ilan naman kamay may manok na panabong, taas sa kamay, kasi po problema natin, ano, wala nang bigla. Ha?
Nasunog yung mga manok. Ikaw, ilang manok mo? Panabong? Ilan? 3, babae. 3 kumakasta sa 2 babae. Ikaw, kuya. 5, ilan ang babae? Wala. Sino pa may manok dito? Wala na? Ikaw, ito mo. 2. Babae. Ha? Ilan? 6. 2 manok na lalaki, 2 manok na babae. 2 lalaki lang. Sa'yo, sir. Ha? Walang babae, puro lalaki. Kabayo. Yung mga sabungero, mga manok niyo, walang babae. Kayo lang ang may babae. Oh, nakakilala ko sa bungero, babaero. Makatawa na siya. Siguro. Hindi ba sa bungero asawa mo? Hindi, kasi magiging problema natin, baka hindi pa sakay nung bus. So, ilalagay nyo sa karton. Lagay nyo ng dyaryo. Pag tumae, ang baho nyo sa bus. No? Kasi kinareklamo kasi yung driver, pag bumaho kasi yung kumakapit sa aircon. Ang bus nyo kasi aircon. So, mabaho. No? Biling ko na lang ang mga manok ninyo. Biling ko na lang. Sa'yo, sir, tandang 2. Bayaran ko na lang, magkano? Bata? O, ipamigay mo na lang. Pag bata, bibigay yan. So, yung sa manok, ipakiusap natin. Kung kaya, pero balutin nyo para ano. Nalalagyan ba ng pampers yung manok? Nalalagyan ba? So, manok lang sa kaaso ang problema natin. Ano pa ang klaseng kahayupan meron kayo? Asawa? Magkaawa yata yun eh. Seryoso ako, baka siya kalahin. Baka mamaya, yung mga manok ninyo, yung mga sityo ninyo, hindi pa sakayin, ako mapupunta lang sa akin yan. Maliban na lang kung may magkukusap magbibigay sa akin ng pares ng manok para maging sabongero din ako. Para dumami din yung babae ko. Na manok. So yun lang, kabayo. Paano yung kabayo sa'yo? Sakyan mo na lang, papunta. Hindi ko alam yung mga sinyasa na ganyan eh. Ano yung gano'n? Kabayo plantsahan. Sira ulo din pala yun. So ano pa, yun ang problema natin, yung manok pabo. Baka may mga pabo kayo dyan, dati nahawawan, dami ko nakita ang pabo dun. Oh. Naglakad-lakad, o hinihigupi-gupi na sa iyak. Tapos kakatayin, kakainin. Wala naman na. Aso, ano lang. O yung mga baboy, sa Bisaya, mga kababuyan. Bukod sa mga kapitbahay nyo. So wala namang baboy kasi minsan may nagdalang bitik. O yun, piniyaran ko tuloy ng 500 isa. Kasi hindi isa kayo. Piyara ko na lang yan. Bigay ka agad. 500. Nung nakalis yun ko, sabi ko parang luwi ako doon. Tawag pala 300. Kung sabi ko 500, bigay ba? Bigay ka agad. Sabi ko pala, pala. So yun. Kaya ako tanong kasi yan, magiging problema kasi natin yan. So, problema niya pag hindi pinasakay. Pag hindi pinasakay yung mga manok, bayaran ko na. 300. Pares. Pares pa yung 150. Yung mga taga-wawa, na nasa wawa, na nagtayo din ng bahay, taas ang kamay. Konti na lang kayo, ha? Mamaya ipapalista ko rin yung mga taga-wawa. Kung sino yung nasa wawa, pipikapin. Kung sino yung sa kandaran, pipikapin. Para mabilang ko, para makita ko kung magkano pera ko pa para bumili ng truck sa kawin van. Okay? Para hindi kayo naniniwala.
So, ito. Ang relocation nyo po, i-relocate namin kayo ay sa November. Baka ganun siya. Yung talang pinakamangan eh. Sabi ko, ang relocation nyo ay sa... So, grabe eh. Nakikinig. Maligaya kayo, lalo yung mga pandemic. Maliwanag kayo. Magkakaroon na kayo ng bahay. Masaya kayo. Alam niyo ba ginamit ang city government para bigyan kayo ng bahay? Alam niyo ba yun? Hindi naman kami nagbigay ng bahay sa inyo. Hindi rin naman ang NHC. Ginamit lang kami, alam ni Pastor yan. Si Lord. Sabi ko nga doon sa mga lalo sa mga Pilipino, added na mga content. Para mas maganda pa ito kasi dito si Pastor. Nung nasunod ba kayo, kinuwestiyon nyo si Lord. Nagalit ba kayo kay Lord? Nagtampo ba kayo kay Lord? Plastic? Ako maraming pangyayari sa buhay ko na hindi maganda. Kinuwestiyon ko si Lord. Tinanong ko, Lord, nagalit ako kay Lord. Bakit nangyari sa buhay ko ito? Alam mo ang sabi ni Lord, kanino ko gusto gawin yan? Dapat sa'yo. Sabi sa akin ni Lord. Kasi, sinabi sa Psalm 56, correct me, Pastor, Psalm 56 verse 3, sinabi po doon, in my worries, or in my fears, second version, I put trust to the Lord. Ibig sabihin, sa lahat ng aking alalahanin, sa lahat ng aking mga worries, sa lahat ng aking mga hindi magagandang mga pangyayari, ipinagkakatiwala ako kay Lord. Nagtitiwala pa rin ako kay Lord. Kaya ako tinanong yun, bago tayong papunta sa relocation. Kaya ako tinanong yun, kinuwestiyon mo ba? Kasi sinabi ni Lord sa Jeremiah 20:11, correct me if I'm wrong, Pastor, I know the plans I have for you, declares the Lord. Alam pa ni Lord, alam pala ni Lord yung plano niya sa inyo. Kayo, may mga plano kayo sa buhay niyo, tama. Nagkaroon ba ng pagkakataon sa buhay niyo na hindi naging successful yung plano ninyo? Diba? Diba na ano kayo, parang nani-discourage? Bakit? Kasi hindi naman si Lord sa plano ninyo. Pupunta ka ba, Nay? Sinarili niyo yung plano niyo. Dapat sa lahat ng plano ninyo sa buhay niyo, kasama si Lord. Dapat si Lord ay sentro sa lahat ng buhay ninyo. Sentro sa inyong tahanan, sentro sa buhay ninyo, sentro sa business ninyo, sentro sa lahat ng desisyon ninyo. Siguro, sabi ni Lord, itong mga tagawawa, matitigas ang ulo. Bakit? Iba nga dyan, ayaw umalis eh. Pero sabi ni Lord, alisin ko kayo dyan. Kasi may plano ako sa inyo. Ano plano ni Lord? To prosper you. I know the plans I have for you. Ano yung plano niya? Not to harm you, but to prosper you. Paano ko payamanin ni Lord? Ikaw kasi wala nang plano. Wala ka nang magandang decision sa buhay mo. Pero si Lord never na sumuko sa buhay mo. Kahit sumuko ka na sa buhay mo, si Lord hindi sumusuko sa iyo. Anong sabi niya? Not to harm you, but to prosper you. Payayaman kayo ni Lord. I-claim nyo lang. Ano pa sinabi niya? Bukod doon sa not to harm you, to give you security. Ano sinabi niya? Security.
Bibigyan ka niya ng security protection. Secure ang future ninyo kay Lord kapag kasama niyo siya. Yun ang sinabi niya. And, ano pa doon sa pinakatulog na maganda doon? Hope and a bright future. Siguro nawalan na kayo ng pag-asa. Pero sabi ni Lord, bibigyan ko kayo ng pag-asa at magandang kinabukasan. Ito na po yun. Kumikilos na si Lord sa buhay ninyo na akala niyo pinabayaan na kayo. Ano sabi niya? I will not leave you nor forsake you. Hindi kita iiwan o pababayaan. Yun ang sabi ni Lord. Ito na ang simula ng pagbabago sa buhay niyo. Kasi yung iba sa inyo nalagay doon sa comfort zone. Ayaw nang umalis doon sa lugar niya. Gusto niya doon na lang siya. No? Gusto niya yung buhay niya paulit-ulit doon na lang sa lugar na kinalalagay niya. Paano naman ang mga anak nito? Recycle na lang paulit-ulit. Sorry doon sa mga tatay sa koto. Minsan, hindi ko alam kung maawa o maiinis ako. Bakit? Parang nakontento na kayo doon sa buhay na gano'n. Mangarap kayo para sa mga anak ninyo. Alisin nyo doon sa lugar na kala nyo komportable na kayo. Doon sa comfort zone na nilalagay ninyo. Umalis kayo doon kasi ayaw ni Lord kayo doon. Gusto niya umalis kayo doon kasi meron kayong paglalagyan ni Lord. At ayaw niya kayong tawagin na informers buhay. Ayaw niya kayong tawagin informal settler habang buhay. Ayaw niya kayong tawagin squatter habang buhay. Gusto ni Lord magkaroon kayo ng sarili niyong bahay, maging subdivision. Hindi na kayo magnanakaw ng lupa. Pasensya na kayo, di ako punta. No? Hindi na kayo formal settler na kayo. Ako nga naiinis pag tinatawag na squatter kayo. Sabi ko, hindi naman nila ginusto mapunta sa lugar na yan. Kung may choices lang sila, bakit hindi nila pipiliin tumira sa mga subdivision? Homeowners, hindi squatter. Kaya na, nalagay sila sa sitwasyon na yan na walang pagpilian. Ang lagi ko sinasabi sa mga kasama ko, hindi natin sila maintindihan sa sitwasyon nila kapag hindi mo ibinibigay ang puso mo sa kanila. Maintindihan lang natin ang mga informal settler na yan o yung tinatawag nilang mga mahihirap kapag ibinigay mo na ang puso mo sa kanila. Sinabi din sa Lamentasyon 3:22, the faithful love of the Lord never ends. Hanggang buhay ang pagmamahal ng Panginoon. At sinabi doon, and His mercy never cease. Ang kanyang awa hindi tumitigil. Sa verse 23, ang sinabi, every morning is afresh. Sa other version, every morning is new. Kaya lagi namin sinasabi sa mga Christian believers, sa mga naniniwala sa Panginoon, lagi namin dinideclare na every gising is a blessing. Hindi kami gigising ng hindi sa Panginoon. Anong nang sitwasyon? Nagpapasalamat kami sa Panginoon. Maging sa sitwasyon na hindi maganda, sa sitwasyon punong-puno ng blessing, nagpapasalamat kami sa Panginoon. Anong sabi niya? Every morning is new. Ano yung new miracle, new life, new blessing, new strength, new hope, new favor, and new healing. Yung mga puso natin, gagamutin yan kasi nagtatampo tayo. Kasi sa sitwasyon na kinalalagay natin, nandiyan pa rin ang mga question natin kay Lord.
May kakilala nga ako, namatay ang anak. Sabi sa akin, Brad, bakit ang anak ko pa ang namatay? Kapag tinanong ka ni Lord, sasabihin sa iyo, sino gusto mong mamatay? Every day is a battle. Every day. Dapat gumising. Ito yung araw na pinakahintay ninyo, ipinarating sa inyo ni Lord, ang panibagong bukas at panibagong buhay na harapin ninyo. Bagong bahay, bagong bukas, bagong buhay. Ngayon, makapalakpak talaga ito. Inip na inip. Sabihin mo na, sabi mo naman na eh. November 25 and November 27. Doon pala mag-uusap. Talata ba kayo? Ba't kayo nandito dito? Ayaw mga taga. Sino dito yung mga taga Talaba 11? Ang Talaba 3 pala. 11. Nasaan yung Talaba? Yung Talaba, November 9. Hindi ko alam. Baka mamaya. Nagpasa na ba kayo ng FA ninyo? Kompleto kayo. Pati kayo mati. Ngayon, bukod sa Talaba, ang November 25 and 27, mamaya bumaba kay Michelle. Pwede na yung mga Talaba, bumaba na kay Michelle. So, kina namin sa second floor para alamin yung schedule ninyo. Kung alam ko, Michelle. Hindi, alam niya. Kung bababuksan yung order ko. November 25, 27. Okay? Pero, bago tayo pumunta doon sa relocation, mga may nananabong dyan, baka ipusto nyo na naman to, magkakaroon tayo ng financial assistance. May 10,000 na noon, galing kay ano, may 10,000 na noon, nabigyan pa ng 30, plus mabibigyan pa ng ano, may grocery, grabe. Alala, hindi ko bilang na. Sabi ko, timbigin niya, mga naka 30,000. Okay. Sa lahat po kayo, ang gusto kasi ni Mayor Strike ay makita at mabigyan kayo ng baon bago namin kayo i-relocate. Palakpakan naman natin. Mayor Strike, Rodriguez, Vice Mayor Moreno, Bautista, Mendiola, Akitip Pateris, Sir Bong Revilla, delivery na nga lang ang parang mahina pa. Requirements. Isang barangay clearance original. Okay? Huwag mo na mag-video, baka kumita kayo, mama, di mo ko bigyan. Barangay clearance sa inyong mga barangay, kumuha po kayo, pero alam na ng mga barangay niyo yan. Isang patay na yung sa Pote 3, kami puro sa Pote 3 kumuha ng barangay eh. Barangay clearance, tapos 2 photocopy ng barangay clearance. So isang original, lagyan nyo ng timer kung may pipirman doon, tapos ipa-xerox nyo ng 2. So 3 yun. Isang original barangay clearance, 2 photocopy ng barangay clearance. Tapos po, ang isang barangay indicted original, tapos 2 photocopy. Barangay indigency. Hindi barangay certificate na, barangay clearance, ang barangay indigency. And then, so dapat babalik photocopy. And then, valid ID. Opo. 2 valid ID. Kung wala ka ng valid ID, isang valid ID o sa barangay ID o kaya ay basta yung ID. Ipapa-photocopy ninyo back to back sa isang typewriting. Pagkatapos po, pa-photocopy nyo ng 3 kopya. So lahat ng 3 kopya, kailangan
original ang pirma, hindi Xerox din. No? Tandaan ninyo yung barangay ID na photocopy, dapat po ay original ang pirma. Okay? 3 kopya yon. Tapos, eligibility. Hindi nyo alam. O sige, sagot ko na eligibility para pag-submit nyo yan, ay pipirma nyo na lang. And then, ilalagay po yan sa white long folder. White long folder, ganito. Ganito. Kahit wala ng plastic, folder lang na white, magkakasama yung 3 kopya, barangay clearance, eligibility, saka yung ID, isasubmit po sa amin sa housing, urban development and residential development doon po sa kapila building, 2nd floor. Alam niyo naman yata yun, hanapin nyo na po doon, may mga tao po dyan. And then, anong page ba kayo? 14. Anong araw ngayon? Ba't galit kayo? So 14 ngayon. Kaya nyo isa akin hanggang next problema ko may relocation ako. Hanggang 19. Pwede na kayo mag-submit bukas hanggang malamang bukas, Biyernes sa Lunes, 19. Kasi po, marami na po activities ng buong week para ma-process po namin. Para pagdating po ng 25 ay mabigyan na namin yung baon ninyo. Okay, 19 ang deadline. Next week, Tuesday yan. 25. Pwede mong bukas, submit nyo na ng hanggang alas 2 ng 19. Okay? So, mabigyan nyo na po yan para mabigyan na namin. Dalalang namin na pagdating ng araw mismo ng relocation, mga pagod po yan at gutom kayo. So, sa araw ng relocation, magbibigay po kami ng mga food pack para sa mga pamilya nyo. Okay? Para hindi na kayo magluluto. And then, nawala tulog ko. And then, Ito na tayo, baka na. upo na ako kasi pagod ako eh. Pasensya na kayo. Masama kasi pakiramdam ko kayo. Medyo parang inalag ng loob at pati yata ako. Nasaan na ako kanina? Sige. Yung sa November 25, ito po yung mga sasama sa November 25. Quiet, please. Sa November 25, lahat po ng mga priority nasa Kanluran. Mga Kanluran, sa November 25 po kayo.
Kasama po sa Kanluran. Kasama po. Taas po yung kamay mga taga Siniguelasan. Yung 5. 1, 2, 3. Kayo po 5, kasama rin po kayo sa November 25. No? Yung priority ko na 68, Lapos talaga. Yung Siniguelasan 5, November 25 po kayo. At yung may ilan nakasama sa Wawakas 96 to kailangan po mag-relocate sa November 25 na 96. Makinig po maigi ha. Yung may 23 pa to Si Abrera Jacqueline Lacalos. Sino yan? November 25. Si Acodesin Charlene. Acodesin, November 25. Ako Desin Cherlin, November 25. Aguha Jonasenda, November 25. Almasan, November 25. Andesa, November 25. Aquino, November 25. Lunes yata yan. Tingnan mo, parang lunes yata yan. Pero November 25, lunes na. Aragon Jimmy. Pagkasabi, November 25. Arandas China, November 25. Ariola Nick Martin Bas, November 25. Austin Lani, November 25. Bagakay Maria Leonora, November 25. Valero Adi, November 25. Balisi Mary Paz, November 25. Bandana, November 25. Barantes, November 25. Blasa, Gerson, November 25. Burgos Arnel, November 25. Abresa Junior, November 25. Kahenda Caresa, November 25. Kampang Kalubay Annalyn, November 25. Kampang Andy, November 25. Kapasite, November 25. Si mga tinawag ko po bukod doon sa priority na 68, yung pinabaan ng mga, alam nyo na yan, sino-sino yan, sa kalimang Siniguelasan, plus yung tinawag ko pangalan, November 25. Doon sa November 25, ilan ang taga-pipikapit sa Kanluran? Yung mga taga-wawa, may tinawag taga-wawa doon? Sa Kanluran kayo pipikapit? Malayo kayo? Ilan kayo tinawag ko ng taga-wawa? Taas sa kamay. Sige, gawa ko ng paraan. Bigyan mo yung captain. And then the rest, November 27. The rest, November 27. Magpo-post po ako ng kung anong bus kayo sasakay. Sa pang-problema to. Ay, nako. Ito po, ang lahat po ng prolongation natin, November 25 and November 27. Kasi marami tayong venue. Ang total, ang oras po ng pick-up natin, alas 5 ng umaga. Nato, alas 5 ng umaga, maging sa Wawa, alas 5 ng umaga.
o mas maaga pa sa alas 5 kasi tatakbo kami ng Las Piñas at dependent tayo, mamaya makikipag-meeting ako ng kapitan para ilulusutan natin kung sa may papuntang Aguinaldo, papuntang barangay, walang dadaan, lalo na doon sa Miyape. Kasi masikip doon, mga managdodawal park ng papalinis ko lang doon. So alas 5 ng umaga, kayo dapat pipikapin kung anong araw kayo. Darating yung bus namin doon, tsaka yung truck. And then, yung mga bawat bus sa inyong assignment, may mga tao po doon. Sino rito ang kukuha ng mga arkila ng mga sasakyan para sa gamit nila? Taas ang kamay. Ang dami niyong pera, walang markila. Sa dalawa, magkasama kayo? Isang sasakyan lang kayo? Dalawa, 3, 4, 5, 6, ayan, 6, 7. Baka mamaya pagdating sa ako relocation, wala akong makikita nga na private ha. Dati sa Rosana, dami Kailan ba yung motor? nung actual relocation, isa lang, nakita namin. So bigla ako ng problema, ito yan. Yung mga convoy, tsaka yung mga magmumotor, siguraduhin nyo po na susunod kayo sa convoy. Huwag kayong susunod dun sa pagitan ng truck sa bus. Lagi kayong sa likod namin. Lalo na yung mga private vehicles, mga jeep, lagi kayo sa likod. Pero sa likod nyo, merong ambulansya ako naka-standby doon, nakasunod din sa inyo. Para pag nag-monitor ako, ma-check ko kayo. Pagkatapos po, yung mga motor, huwag kayong gigit na sa pagitan namin. Sa gilid lang kayo o sa unumauna na kayo. Kasi po, pagdating sa mga intersection sa haba ng pila, sa haba ng sasakyan natin, kasi 105 minutes kayo, sa 2 araw, napuputol sa intersection, lalo kami huwabagan. At lalo doon sa mga motor, pagdating sa intersection na gugulat, maraming beses nangyari na nagkaroon ng insidente. Hindi naman nababangga, natataranta pagdating sa intersection na gugulat kasi biglang nagkakasikitan. So, maraming beses na nakaapat na yata ako na sumesemplang yung motor. Karamihan sa intersection. O iba naman, biglang uminto yung convoy na binabangga nila yung bus. Kasi nasa pagitan. So biglang humihinto yun, nakatikit yung mga wingman namin, mga nakatikit dyan. Huwag po kayong tingin na kasi pag may wingman, hindi na po kita yung ibaba. Naka-eye level po sila dun sa bus. Baka bigla kayong umitaro, hindi kayo nakikita. Kasi pag sinabi kong paspas kami, papaspasan nila yan. Kasi nag-aabol kami ng oras. Okay? Pagdating po naman sa mga bus, yung lahat ng pamilya, pagdating natin sa site, ang bababa lang muna, o yung pipila sa amin, yung mga head of the family. Kayo din yun. Maliban sa mga nag-proxy rito. Uupo po sila doon sa receiving team, meron po kaming tao po doon na manakaten. No? Para ibigay yung block at unit assignment ninyo na maliit. Pagkabigay po nun, hindi ko na alam kung isasabay na rin namin yung food sa inyo. Dahil alam namin na hindi na kayo makapagluto nun dahil pagod, puyat at gutom. Kapag pagpagod, puyat, gutom, ang sasama ng tingin sa akin para ako na lang ng buhay. So nagpapahanda na rin po ako ng mga pagkain ninyo, pero maximum 5 every family. Kung wala po kayo, share na lang kasi kulang na ang budget. So, maximum of 5, sana matagdagan. Pero maximum 5. Pero kung 3 lang kayo, 3 lang bibigyan namin. Pagkatapos po, pupunta na po sa NCA. Magkakaroon ng orientation ng NCA, tapos developer. Siguro may magtatanong, may ilaw na ba? Wala. Ngayon pa lang kayo po yung firma ng ano, di ba? Ng Meralco. Kaya namin pinapapirma yung papangunan namin yung doon sa kanila. Para yung gagawin ang Meralco po.
May mga post na doon, may mga Meralco, may mga kasama na kayo doon na may Meralco. Nagpapa-allow naman sila ng magpa-submeter. Na magpa-submeter kayo, magpa-tap muna kayo, nag-inalaw nila. Kapag hindi kinahin sa mother meter, pero sa mga kapitbahay na kakalala nyo, inaalaw naman nila na magpa-submeter muna, for the meantime. Kasi itong palang po, i-apply yung Meralco ninyo. Hindi ko po masasagot kung gaano katagal. Pero pag nag-apply na ako sa Meralco, siguro masasagot nyo. Tubig. Meron naman doon nakaabang at may nagpapagay sa araw-araw naman tapos may poso. No? Ganun po yun. And then, pagkatapos po nun, saka lang tayo pupunta sa unit nyo. Ibaba nyo na yung mga gamit nyo. Wala po kaming obligasyon kapag may mga nag-iwang gamit po sa bus o sa wingman. Okay? Wala pa kaming obligasyon. Ingatan nyo po ang inyong mga gamit. Pagkatapos po, ang mga dadalhin po natin papunta sa location, magdala po kayo ng inyong black ball pen. Dahil hindi po ako nagpapahiram ng black ball pen. Inuutusan ko yung mga tao na yan na huwag kayong magpapahiram ng black ball pen. Kapag wala na talaga at hindi kayo nakapagdala ng black ball pen, may pinapaarki na po akong ball pen. 50 pesos. Arkila. Kapag hindi nyo na ibabalik, 100 piso ang ball pen. Magkano ball pen? 10. O anong gusto nyo? Umarkila o bibili kayo? O, mas mabuti para wala akong kitain. Ha? Magdala na kayo ng ball pen ninyo. Pangalawa, magdala na rin po kayo ng extra na valid ID na photocopy. Ilang pinasalasunod na sa inyo, 3, di ba? Gawin nyo ng 5. Baka maghanap na si NNC sa yung developer. Magdala po kayo ng extra na photocopy ng inyong valid ID. Kung hindi po kayo makapagdala, magdadala po ako ng photocopy. 150 ang Xerox. Ano, magpapaserso lang kayo o magdadala na lang ng Xerox? Very good. Okay? Nagkakaintindihan tayo ha. Pagkatapos po doon, yung financial assistance, magpo-post po kami. Sana, bago kayo ma-relocate, may bigay yung pabaon sa inyo ni Mayor na pipilitin po namin at sana may bigay ng mas maaga yung grocery na para sa inyo. May budget pa ba ako? May boto pa ako? Tanggalin natin yung grocery. Hindi, bigay po sa inyo ni Mayor Strike, Pilipina po yan, ni Congressman Lani Mercado Revilla. Palakpakan naman natin sila. Hindi magpapagin sa Mercado Revilla. Yun. Estudyante. Kapag ang estudyante. Wala namang problema doon sa mga estudyante. May mga school naman doon, dadalhin nyo lang yung bata doon. Magdala po kayo ng LRM matawag doon ang bag. Ang mag-uusap po ay ang school to school. Ipapakita nyo na po, ibibigay sa inyo ng NNC na kayo po ay mga relatives. Sir, paano yung ano namin, paano yung mga estudyante namin, high school na, graduating. Paano yung mga grade 11 namin, grade 12. Wala namang grade 11, layo pa doon. Ano gusto niyo sabihin ko sa inyo? Bahala kayo. Hindi. Pwede naman, kung kasi alam ko naman nasa loob din yun. Dali na, di ba ako tapos. Alam ko naman nasa loob din yun. No? Huwag lang doon sa pinanggalingan. Matitira muna kami dito. Pero huwag lang sa pinanggalingan. Kasi po yung bahay ninyo, i-dismantle po yan. I-dismantle na po yan. Pagdating po ng relocation, kay Sir Jerry po kayo makikiusap.
hindi na po sa akin yan. Pero ito sa waiver na pipirma po din ang kasama po 3 days after the relocation. Or sinasuggest ko, bago po mag-relocation at day before, kayo na po mag-dismantle ng mga bahay niyo para makuha niyo pa yung mga gamit na pwede niyong pakinabangan. Okay? Kayo na po ang mag-dismantle. Pero pag nag-dismantle po kayo at may bagyo, huwag mo na kayo mag-dismantle na. Antayin niyo muna yung announcement namin. Baka maya may bagyo, tapos nagigiba kayo. Magpupunta kayo sa opisina namin. Pag gagalitan niyo ako, away niyo ako. Pag may bagyo, hindi kayo magkasama kasi wala ako pupuntas. So may announcement kami pag may bagyo, pero wala naman bagyo, tuloy po tayo. Tuloy po tayo 25 and 27 kasi mamaya dating ng bagyo hanggang Sabado. Darating mamaya, nag-text na sa akin, nandito na ako siya. So sige, dumating ka na bukas, sana nga maging gabi para walang pasok bukas. Tapos labas ka ng Sabado, Linggo. Para pagdating ng Lunes, Martes, buong week, may relocation kasi ako. Agad sabi naman siya, yes sir, yes sir. Ano yung sa through prayer, nothing is impossible. Kaya lang naman kasi hindi naniniwala eh. Ang pinakamalakas na power ng isang tao ay kanyang bibig. Powerful, lalo na yung mga believers. Pag nag-declare ng kabutihan, nangyayari. Pero powerful din yung mga unbeliever. Kasi yung mga unbeliever, sinasabi niya puro sumpa. Pag nagsumpa yan, pinutupad ni Satanas. Pero kinukontra din doon, bumabalik doon sa nagsusumpa. Kaya huwag kayong susumpa kasi powerful ang bibig natin. Lagi mag-declare ng blessing and mag-speak ng life sa mga kapwa natin. No? Hindi naman ako pastor. Hindi ako pastor. Bakit ganyan ka magsalita, sir? Kasi may Lord ako sa puso ko. So, alam ko. Kasi, ang isa sa pinakamaganda na gagawin ng isang tao sa buhay niya, makinig. Ano hindi naman ko, hindi ko nakikinig. Ang pinakamagandang magagawa ng isang tao sa buhay niya, read the Word of God. Magbasa kasi kayo ng Bible. 8,202 ang promises ni Lord. Ang daming pangako ni Lord sa Bible. Ang daming warning ni Lord sa Bible. Ang daming nang inuutos sa Bible. Ang daming nang sinasabi sa Bible, mga mensahe niya, hindi naman lamang binabasa. Anong utos ni Lord? Preach the gospel to the nation. Kahit di ako nila magsabi ng salita ng Diyos. Kahit wala akong Bible, alam ko yan. Minsan nakakalimutan ko na. Every morning, ang pinakamagandang magagawa ng isang tao sa buhay niya, bukod dun sa pagbabasa ng salita ng Diyos, magdasal sa umaga. Kasi tayo ito, at manayang po naman ako. Kasi tayo, sa totoo lang, wala naman nagdadasal sa inyo pag okay. Wala na. Wala nagpapasalamat, di ba? Ang una nyo tinitignan, cellphone. Ha? Bible? Very good. You are blessed. I think you're blessing in life para sa buhay. And then, mas inuuna nyo pa ang cellphone. Nag-text ba si asawa? Nag-text ba si boyfriend? Una na nagsabi si Lord sa inyo, hindi nyo na binabasa. Diba? Yung tinatawag namin mga kabataan sa umaga, tibo. Sa mga advanced age, tulad ni Pastor, devotional. Sa amin, tibo. Kami mga kabataan. O, ba't ka ba? Sa mga tumingin, bata pa ako. 57 lang ako. Pag medyo advance na 60. Pinagmaganda magagawa yung inuuna niyo yung cellphone. Sino ba nagbigay buhay sa'yo? Si Lord. Sino ba una nagmahal sa'yo? Sabi ng iba, boyfriend ko, si Pan, kita. Now, kita nyo, binibigyan kayo ng sige Lord, di ba lamang kayo pasalamat? Thank you Lord. Kapag kakain niya, di ka kayo papasalamat eh. Sabi ni Lord, ulit mo na yan.
Pag may blessing nga, hindi ka nagpapasalamat eh. Sabi ni Lord, tuloy mo na yan. Alam niyo ba? Isa lang. Kasi ang tao, namatay si Lord sa cross ng Kalbaryo. Bali wala sa kanila. Akala nila kwento lang yun. Totoong nangyari yun. Namatay sa cross ng Kalbaryo si Jesus more than 2,000 years ago. Nang dahil sa iyo, nang dahil sa akin, kasi tayo makasalanan. Nasa lahi tayo ni Satanas nung araw. Sino pa rito ang hindi nagkasala? May. Ako lang? Ang lahat, di ba? Lahat tayo nagkasala nung panahon na yun. No? Kung hindi, ginawa ni Lord, buhay na naging sacrifice. Sa Old kasi, Old Testament, ang sinasacrifice nila yung mga hayop na tines, walang suit. Pero New Testament, ang yun, dadyan 10 ako. Ang buhay ng Jesus ang kanyang ibinigay. Namatay sa cross na walang sala. Tayo magkasala, dapat tayo pinako sa cross. Mula nung namatay sa cross si Yeso Cristo, nagkaroon na ng divine exchange. Ano yun? Binigyan ka niya ng kalayaan, freedom. Binigyan ka ng kapatawaran. Pinatawad ka na sa mga kasalanan. Inalis na sa inyo ang kahitpan. Pero kayo nananatiling mahirap. Kasi yung sinasabi ninyo, mahirap ako. Eh dinideclare nyo, mahirap ako. Kaya mahirap talaga. No? Nagkaroon na ng divine exchange. Lahat ng hindi maganda sa buhay natin, kahirapan, kasalanan, at gumagawa kaganda. Kinuha na ni Lord John. Kasama niyang namatay. At pagkabuhay ng after 3 days, nabuhay muli tayo. At nagkaroon na tayo ng yung sinasabi ko kanina, pinatawad na kayo, magkasalanan, pinatawad na mga kasalanan, nagkaroon ng freedom, salvation. Kaya lang, baliwan na. Lord, mabait ka naman. Ang binibless ni Lord yung mga faithful sa Kanya. Ang sumusunod sa Kanya, yun ang binibless ni Lord. Ako, ate, isang testimony lang short. Madali ang pera sa akin ng araw. Ay, mag-testimony. 1988 hanggang 2002. Lahat kaya ko bilhin. Napakadali ng pera sa akin. May pera ako doon, pero wala akong Diyos. Dahil wala akong Diyos, saglit nilang piniram sa akin ng yaman. Lahat nawala sa akin, maging ang pamilya ko. Hanggang sa dumating sa sukdulan, na kumakain na lang ako ng kanin tutong, na binubusan ko ng mantika at toyo, tumutulo ang luha ko. Biglang may lumapit sa akin at pinaglala si Jesus. Pinagsisiyang ko lahat ng kasalanan mo. Marami akong kasalanan, lahat ng kamunduan. Kaya mabili sa akin ng pera. Pero nung nakilala ko si Diyos noong 2003 hanggang sa ngayon, wala nga akong pera. Pero may Diyos naman ako sa puso ko. Ang buhay ko ay payapa. At walang kinakatakutan. Dahil, ang sabi nga sa Jeremiah 33 o 3:33 yan, tumawag ka sa akin at sasagutin kita. At sasagutin ko sa iyo ang lahat ng bagay na hindi mo pa nalalaman. Marami pa tayong di alam. Kaya lagi tayong tatawag sa Panginoon. Ang sabi niya, call me and I will answer you. So, pag hindi ka tatawag, hindi ka sasagutin mo. Okay? Sabihin mo sa kanya,
ang lahat ng gusto kong sabihin. Isumbong sa kanya, iiyak ko sa kanya, dala lang ni Lord ang sitwasyon. Mayroon pa tayo nakalimutan, open tayo for question and answer. Yung mga tagawawa, sige, pipilitin ko po. Yung mga tagawawa na maiiwan sa 27, konti na lang kayo, sige po. Pasulit yung kamay ng mga maiiwan sa wawa. Doon, napipitapit sa wawa. Sa C5. Bahala na si Lola sa akin. Kilala niyo ba si Lola? Kita mo yan? So, November 27, mga taga-wawa, sa mga taga-Kondara, magpapalista para mabilang ko kung sino-sino yung pipikapin sa kanluran. No? Pagsabay-sabay na natin para nag-truck. Kasi marami mo eh. So, may tanong pa? 27, 25. Doon nga, sa kanluran. Sa kanluran. Sa 25 kanluran. Ay, kasi yung mga tagawawa na pipikapin sa 25, magpalista rin. So magpaikot na kayo, simulan nyo na lamesa nyo to, pag magpalista na kayo para mga pipikapin sa kanluran ng tagawawa, so kayo mga tagawawa may iwan. Para malaman namin. Tanong. Itatanong ko lang, magkano ba yung magiging monthly doon? Kaya mo, pagpasok ko sa NHA, sasabihin ko yan. Wala ko sa NHA. Doon na magkaroon ng orientation. Sige po. Sir, kasi pinapalis kami ng mga guard 19. Pinapalas kayo ng guard. Sinong guard? Sir, Danny po. Danny. Guard na ano yan? Guard daw po ng office property. Sabihin nyo, bagitin yung pangalan ko, housing. Kamo, i-relocate na kayo. Itong November, okay, policy sa team. Ha? Sabi niya po kayo sa amin 19 daw. Hindi, bagitin mo yung pangalan ko. Kamo, yung kalang kamay ni Lord. Kita mo, pag binagay yung kalang kamay ni Lord, matatakot yun. Ito, mga pagtao. Sige tayo, matigin na. Para makasino malinis na nung sa kanluran, sa wawa. Yes po. Ha? Ano? Opo. I-orange nyo ng... Sabi niya, kapag na-relocate pa, kailangan mag-stay ng bahay. Opo, kasi i-orange nyo ng eleksyon. Kung mag-stay sa bahay nyo, doon sa eleksyon. Opo, may pamilya ka ba? Office na yun doon. Basta Sabado Linggo, may power. Huwag lang pakatiyas. Ha? Sinag mo na saan ka? Sa 25 ka, di ba? Sa 25 ka. Yung mga problema ko eh. Yung mga taga-Sinigwalasan, sa Kipipikapin. Marami ba kayong gamit? Kasi una nga yung ano eh. Ano kayo doon? Sa... Baba kayo okay, sa office, baba kayo. Yung Sinigwalasan, baba sa akin sa office ha. Baba kayo sa akin. Baba kayo sa akin. Kasi Sinigwalasan, baba kayo sa akin. Okay. Matanong natin. Tapos na. Sir, tanong ko lang, saan mo ba sa naik? Sa naik? Kanina ko pag gusto mo tanong, layo ko eh. Nakita kita nagtataas ka ng kamay. Ano? Sa 19 November 25 sa Paxton. Yung November 27 sa Magdalene sa Kabilya, Caribe.
Pwede hindi ka mapag-aralan. Pag-aralan mo. Kayo yung sa Wawa. Pero 25 kayo. 23 kayo eh, 23. Wawa kayo. 25 kayo. Sa Wawa kayo. Wawa kayo. Sa 25 mo na kami, 27 na kami. Ganito. Lahat ng i-relocate sa Wawa ng 25, taas ang kamay. 25. Sa Wawa naman eh. Diba? O, siya ang desisyon siya. Sino yung wawa sa kanduran? Wawa na nasa wala, wawa na wala sa Wawa. Napipig sa kanduran. Ayan yan ha. O, sige ito. Yung 25, ilang kayo? 23. Doon sa 23. Yung 23 ba lahat to yun? Lahat ba ng 23 na wala kayong Wawa? Nasa Wawa kayo lahat? Yung 23 lahat nasa Wawa? Yung sa 23 ha, ulitin ko. Hindi. Abrela. Saan ka? Wawa. Siya sa Agupisin, Agua, si Abura, Almasan, si Andesa, Wawa ka. Nasa Wawa ka ngayon. Aquino, Aragon, Aranda, Ariola, Austin, Bagakay, Valero, Fernandez, Balisi, Bandala, Marparantes, Plaza. Lahat to nasa Wawa. Wawa nakatira. Burgos Arnel. Sabi mo present. Lakas. Taas ang kamay. Kapresa. Kaheda, Kalubay, Kampang, and Kapasite. Lahat kayo nasa Wawa. Itong 23 na to. Lahat kayo nasa Wawa. Bakit kayo nandun? O yan, sige. Unahan kayo, nasa Wawa ng 25. Wawa mo kayo ng pwede kami. Kawawa naman ako. Sa Wawa, pero doon tayo sa taas. Doon sa may tulay, sa C5. Hindi tayo sa mismong pitman. Doon sa taas, marami din mga traffic. Alas 5, mag-pick up ako doon sa Wawa. Sino sa kanlura ng 25? Wala na tayong kanlura ng 25. Ilan kayo? Hindi kayo kasama sa 23? Wawa ba kayo? O, hindi naman kayo Wawa. Wawa lang kusap ko. Wawa na 23, lahat sana na. Sa Wawa na tayo. Sa C5, patay ako dito kay Lola. Hindi, ito ha. Paliwanag ko tayo ha. Lahat po ng 23 na sinawag ko, hindi ko na ipapalista. Sa Wawa na tayo. So sa 25, wala na akong kaluran. Sana. Maliban dun, meron pala yung mga taga-priority. Diba yung mga priority, kaluran tayo ha. Priority. Kaluran ha. Okay, yung 68 na priority, kaluran tayo. Ang problema ko na lang yung sinigulasan ng 5. 25 din kayo. Opo, yun lang kayo na problema. Usap tayo sa baba. Sa nasa pastor, doon din sa Yasin nyo, meron ng kabalagis yung po na kami. Ha? Oo, pare-pares yan. Sige, isang tanong pa. Wala pa, pinaprocess pa po. Sa CSW, hindi po kasi yan.
vice office. So, wala na tayong problema, malinaw na tayo. Yung bus assignment, ipopost namin ha. Yung mga wala rito, pre-announcement lang. Yung priority, yung mga binabaan ng mga pillows na nakaraan linggo. Hindi nyo ba kilala yung mga priority? Sige. Adjuran, Almen, Abigail, Almen Norsil, Aquino Hazel, Aquino Rainy, Armayan Crispolo, Balmes Reslim, Bea Junior, Gregorio, Bernardo Arnold, Bernardo Ronaldo, Borja Derek Alvarez, Borja Jesse Alvarez, Borja Jocelyn Patrique, Borja Jocelyn Alvarez, Borromeo Liberty Ale Almen, Bulayong Lorena, Kabanting Ariel de Macuta, Katapang Giancarlo Espiritu, Cecista Raymond Balena, Chavez Ayan Darap, Dato Aladin Meduna, De Grid Evander, De Grid Diomado, De Rosario Messi, De Rosario Fausto, De La Cruz Rizalina, Dominguez Mirna, Epilan Jennifer de Luna. Evangelista Leo, Feliciano Fernan, Feliciano Samuel, Francisco Dayan, Karinanan, Divina, Guillermo Gema, Gulpar Maragostina, Ino, India, Ladera, Lanica, Lastimosa, Nawa, Lianza, Loenga, Kumbang, Magtabong, Edmina, Malimbanori, Paragram, Bena, Bilanas, Miranda, Pamilya ba yun? Ocale, Otopia, Pasio Julie, Mahinay, Patricia, Teresita, Abuda, Palaroan, Ramos, República, Salazar, Santiago, Sabina, Neymar, Sebidin, Tabi, Tiempo, Ursal, at Sibilegas. Lahat po yan ay sa November 25. Di ko kasi maintindihan. Lahat ng priority sa November 25. Saka yung 16 sa Sinigurasan, November 25. Plus yung 23 na tinawag ko ng Tagawa, November 25 po yan. Magpo-post po kami para di kayo maligaw. Magpo-post po kami. Yes. Meron po sa Pinangaridad, sa Magdalene. 10 sa Caridad, 94 sa Magdalene. Ha? Nasa inyo na po kasi yun kung magta-travel kayo o mag-transfer nyo o mag-stay kayo pero huwag dun sa pagkaalisan ninyo. Sa Meralco po yan, inulit po pa. Sa Meralco. No po, inulit po kayo ng Meralco. Talang ng housing. Talang ng NHA. Nalit. Sa Blackstone. Nalit eh. Sasakay ng aeroplano tapos magbabar ko. Sa Naik. Marami sa Resim. Yung ano natin, yung requirements natin, pwedeng magpasa ng kahit sino proxy.
Pero kapag binigay po yung financial assistance, dapat kayo po. Hindi po namin ibibigay na sino yung beneficiary, siya po ang bibigyan ng financial assistance. So hanggang Martes na lang yung financial assistance natin ng alas 2 next week, Tuesday. And then, ano po, tanong? 27, 104 po kayong ilalagay ko. 104. 104. November 27. Okay? Yung passport. Yung iba, malapit din. Siguro yung mga sakay ng grab. Malapit lang yung kabila. Night din yun. Mga hindi na lang sa napon, sa SSWD po, kami nagpa-process lang. Magpa-process lang po kami. Kung sino yung binibigay sa akin na papalina. May mga box pa kasi yun lang kasi available na unit din tayo. Kung kasi mo yung walay-walay. Pinahanapan pa kasi. Tatlong ka na. O sige. Pwede po kasi yun po yun. Pero huwag po doon sa bahay na mag-sacrifice po kayo, hindi po mga sacrifice na po kasi ang sa'yo. Maraming ka. Eh, huwag ko lang doon, ito wala. Pero dapat may mag-asawa ko. Hindi, kasi pwede na yung asawa mo. Yes. Alam ba isang tanong mo lang? Oh. May manong ka, manong. Oh. Pwede nga, mga sa tumito. Bumalik sa bako. Good God, pwede naman. At sabihin mo lang sa amin, kapag nag-validate kami, kung nasa na. Dito sana kayo sa upuan nyo, darating naman yun doon. Ilan daw? Sa letra lang. Ilan kayo? Ha? Ilan kayo? Nino. Ano? Ilan kayo? Okay lang yan. Ilan kayo? Karating na Ilan dito. kayo? 25, di ba? Ilan? Ilan? Sa school fees transfer na. School. Kung ito transfer dito sa nanay, kasi may bata din. Kasi sasabihin ng school ko gawin ko yan. Ilagay, okay, fine. Ilan tayo? Ani? Meron kayo dito. Sa edit chamber. Dito sa papa yun. Oo, nakuha rin ang edit chamber. Kasama niyo. Aalis? Oo. Paano niyo malalaman kung nasaan na kayo? Apo, ano pipiliin na? Oo, ipapasok na. Sasama-sama eh. Huwagin ang bagong bata. Huwagin ang bagong bata. Tira na. Wala mo na pinagawa mo yun. Tinicheck mo yan ng edit sa ilaga. So, isa lang yung location kasama na. Lahat sa pagpapapagap na rin. So, kaya tayo, wala na akong nakalimutan. See you on 25 and 27. Magpo-post pa rin po kami. Anim kayo? Yes, boss. Anim kayo katao? Wala rin yung ano, pwede. Anim na lang pala kayo. Yung mga may manok. Sabi kayo kayo dito. Tingnan mo ako. Bubukin na ako. Ay, Basta na doon. Yung ano. nasa bungyanan yan. Pakibisin na kayo sa pas. Matagalan tayo. Bayaran ko na lang, 300 pa. Wala tayo. Ano?
kanluran tayo. Alam mo, boss, kasi busy kami lahat eh, bisa ako. Okay po, at basta yung 23, hindi na, pipikapin ko lang sa okay po, 27, saan ka magagaling? Wawa? Sipag na rin ako, 25, sipag na rin ako. Pero yung mga nakakanduran, yung sipag na manggagaling, yung magpapapikap sa kanduran, magpalistahan, para mabilang ko sila. Yung sipag na hindi na nakatira sa sipag, yung mga umuupa na malapit sa kanduran, magpalistahan para mabilang ko. Yung mga taga-sipay na magpapapikap sa kanduran, magpapakita. Kapag hindi po ka nagpalista, hindi ko kayo isasakay sa bus kasi isang bus lang bibili ko. Okay? Yung mga taga-sipay na hindi na nakatuma sa sipay at umuupa na sa kanduran